Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Ang atin ay atin. Kung seguridad na rin lang po ang ating pag-uusapan, di pat karugtong din nito ang ating pambansandangan. Tayo ay lantaran ng ninanakawan at tinatapak-tapakan. Nasaan na ang tapang? Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines Sea. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, iyon na yan. Nakiusap din umano si Duterte kay Chinese President Xi Jinping na payagan ng mga Pilipino na mangisda sa WPS, bagay na pinagbigyan naman ng Chinese President. Pinuri pa ni Duterte si Xi at sinabing isa itong maawain na lider na nakakaunawa sa mga suliranin ng Pilipino. A few moments later. Kinakapitan ng mga kababayan natin ang kahit anong mahawakan nila para hindi tangayin ng malakas na hangin. Ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at miyembro ng media ang nasugatan sa insidente. Ang marahas na pang-water cannon na ito ng China sa resupply ship ng Pilipinas patungo sa Ayungin Shoal. 13 tahi sa ilalim ng mata ang kailangang gawin. 7 tahi naman sa ulo ang ginawa sa isa pa sa tindi ng sugat na kanyang tinamo. Iisa lang daw ang mitya ayon sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Attorney Harry Roque, nagkaroon daw kasi noon ng anyay gentleman's agreement o kasunduan sa pagitan ni Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nabuo raw ang kasunduang ito pag-upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016. Karoon kasi ng gentleman's agreement, no? Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala ring gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winater cannon, kasi taliwas yun sa kasunduan na status quo. Dahil ang status quo hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair. Sabi ng National Security Council, hindi nila alam ang tungkol sa gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas na sinabi ni Roque dapat daw siya ang magpaliwanag sa statement na ito dahil kung totoo man, ito raw ay lumalabag sa ating soberanya. Kung meron man daw kasunduan, binabawi na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang paulit-ulit na sinasabi na pangako di umano ng Pilipinas sa China ay walang silbi dahil wala itong legal. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi.